Nakakagulat at nakakakilabot na balita ang yumanig sa mundo ng politika ngayong araw. Isang nakakakilabot na revelasyon ang inilantad ni Justice Secretary Boying Rimulya bago ang kanyang umuling pag-alis sa pwesto. Sa isang hindi inaasang pahayag, diretsa niyang ibinunyag ang di umuling katiwaliang at lihim na operasyon ni Pangulong Kuting Jr. kasabay ng maaanghang na linyahang tapos ka na. Sa isang eksklusibong press briefing, inilabas ni Rimulya ang ilang dokumento at ebidensyang umano'y mag-uugnay kay Kuting sa ilang iligal na transaksyon, kabilang na ang mga proyekto ng gobyerno na ginamit umano sa pansariling interes. Bagamat hindi pa kumpirmado ang lahat ng detalye, agad itong umani na matitinding reaksyon mula sa publiko at sa iba't ibang sektor ng pamahalaan. Ayon kay Rimulya, hindi na siya makapapayag na mananatiling tahimik habang binabaluktot umano ang hustisya at ginagamit ang kapangyarihan para sa pansariling kapakinabangan. Sa ngayon, tikom pa rin ang bibig ng Malacanang ukol sa mainit na pasabog na ito. Ngunit malinaw na isang bagyong yugto ng krisis pampolitika ang unti-unting lumilitaw. Sa gitna ng mga pagdududa at agam-agam, ang tanong ng bayan, totoo nga ba ang mga ibinunyag ni Rimulya? At kung gayon, may mananagot ba sa batas? Abangan ang mga susunod naming mga ulat para sa mas malalim na detalye ukol sa isyong ito. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Hindi lang sure kung which is which. Inatake ba siya sa puso or yung CA? You know what I mean? Or, yun, lahat naman tayo matsuchugi, okay? Wala namang makakaligtas. Diba? Lahat naman tayo babawian ng hininga. Okay? Basta make sure na bago ka bawian ng hininga, mabango yung hininga mo. Di ba? Dapat di makyoho, hindi mo isyotok. Kasi Ito, so 3 weeks nakaratay St. Luke's si Secretary Boy. Kaya tahimik eh. When was that? Yung nag-leave siya ng 10 days dahil may bara na sa kanyang puso. At naging successful naman ang kanyang operation. Kaya lang nagbalik agad sa trabaho. Sa dami ng stress, trabaho ng SOJ, ano pa yung nakadagdag stress sa kanya? Yung interview ng mga Banatero Brothers kay DG Bantag, 2 beses interview na ko. Siguradong galit na galit si Boying doon. At yun, nakadagdag stress sa kanya. Then, ano pa? Daming stress sa trabaho ng SOJ. Yung ICC. Yung ano pa ba yung mga lalo na yung ICC dahil siya ang last na narinig ko sa kanya nagsasalita is when was that? 3 weeks ago. Sabi niya pupunta siya sa kakausapin niya si Executive Secretary Lucas Bersamin at magtatanong ano ba talaga ang earlier pronouncement ng Pangulo, wala nang jurisdiction, wala nang pakialam ang ICC sa atin. Mamaya, ang Congress, House of Representatives, kaliwat ka ng mga resolution urging the Philippine government, papasukin ng ICC. Sabi ng Pangulo, we'll study, pag-aralan natin. Hindi ba nakakalito? So, litong-lito rin si Secretary Boy. Yun yung huling balita ko sa kanya. After that, wala na. Tahimik. Again, ito. Salamat sa mga puting ahas ni Madam Marlica. At nalalaman natin ang mga nangyayari sa loob ng gobyernong ito. Paano na lang kung walang puting ahas? Yung balikan natin yung issue sa Lindol, Marawi bombing. Yun pala, nag-attend ng kasalang Pangulo. So, nasubrahan ang lipay-lipay sa kasal. Grabing tulog
Nasaan ang Pangulo? Wala, tahimik. Nalaman na lang natin, nagatin pala ng kasal. Grabe. Tapos i-announce pa ng PCO na PCO na COVID. Nako. Kanina yung may bago lang na upload nga vlog, yung tumawag sa akin na top official ng AAP, hindi ko babanggit yung pangalan. Nabanggit din niya yung PCO na yan. Kasi ang usapan namin, peace talks eh. Sabi niya, sir, ang PCO sabi ng ganito. Sabi ko, I'm sorry. Sinungaling ang PCO. Wala na akong katiwa-tiwala sa PCO. Ano ba yung programa nila this year lang na labanan natin ang fake news? Kaya number 1 na purveyor ng fake news, PCO. Sayang lang. Magkano ba? Billion. 2 billion ata ang budget ng PCO. Walang ginagawa kundi magsinungaling. Anyway, balik tayo sa issue dito kay Secretary Boying. Tahimik. Hindi ba ano yan? It's the right of the people to know. He's a government official. Sinisilduhan siya ng taong bayan. Kung nakaratay sa ospital, bakit hindi natin alam? So ano ngayon? May OIC, SOJ ba? O siya pa rin? Magulo eh. Ito ang problema sa gobyernong ito. Kulang ng transparency. Daming mga inililihim. Paano na lang kung walang Maharlika? I can just imagine kung walang Maharlika sa Sasot at yung iba pa na mga nag-i-expose, Crescent, Laurita Chu. Tapos walang social media, wala. Blinded ang taong bayan. Uto-uto tayo. But because of social media, because may nag-iisang Maharlika, Generala Maharlika, sino pa ba yung mga, another Gabriela silang Maharlika. Ito, sina Ka Eric, Dr. Abado, yun yung mga bagong bayani nagsasalita, nagtatanong, totoo ba na 1.8 billion ang gastos ng Speaker of the House? Mga ganun lang ba? Kasi may mga puting as nagre-report eh. At si Ka Eric bilang anchorman ng SMNI sa programa, wala namang masama doon na pakitanong. Ang text ng source, pakitanong sa Speaker of the House kung totoo ba ito. 1.8 billion ang gastos Nagtatanong lang tapos ikinulong. Ganyan na kaano ang itong ating gobyerno. Digital martial law bang tawag doon? Wala na. They're curtailing the freedom of the press. Buti na lang at lumalaban ang mga social media warriors. Labanan sa social media talaga. Kasi yung balita ni Sasot, grabe na ang mga vloggers ngayon na dumidepensa kay Tamba. Na itong mga vloggers, ang content nila iba. Hindi itong political content. I don't know kung ano yung mga content nila. Bigla na lang nag-create ng account tapos yun na. Sinusuportahan si Tamba at binabati ko si BP Sara. Yun. Yung ang labanan sa social media. Ito ngayon. Maharlika ang bilis ng kanyang mga puting ahas. So tama yung sabi ni Maharlika, we are not wishing for anything bad for Secretary Remulla. May pamilya na nagmamahal sa sekretareng ito. Ako personally, I'm praying na sana makarecover gumaling at ang aking unsolicited advice, pag makarecover siya kagad, kung pwede, huwag na lang munang magtrabaho as SOG dahil napaka-stressful. Once na operado ka na triple heart bypass, mahina na ang resistensya, ang immune system.
Bibigay at bibigay talaga ang katawan. Ang kailangan niyan, complete rest. So, Secretary Boying, maawa ka sa inyong pamilya. I'm sure, may mga apo ka na siguro, mga anak. Spend time with them. Kakatawa naman yung sabi ni Maria, bago tayo malagutan ng hininga, dapat mabango ang iyong hininga. Ang aking spiritual to, lahat tayo is kukunin ng Panginoon. Bago tayo kunin ng Panginoon, see to it na yung, kasi we were once enemies of God. Konting review lang. Originally, langit tayo. Kailang nagkasala si Adan at Eva, nagkasala tayo, pinalayas tayo ng Diyos. Enemies of God. So, paano tayo makabalik sa ating original na tahanan sa langit? Dapat magkaroon tayo ng reconciliation with God. Peace talks. Tapos na ang peace talks between God and man. May mediator. There is only one God and one mediator between God and man, and that man is Jesus Christ. Kaya may Christmas season tayo ngayon dahil ang batang Jesus na naipanganak, namatay, nabuhay muli para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Yun na. Final peace agreement with God. Tanggapin mo ang ebanghelyo, ang gospel, ang good news ng Panginoong Hesus, yung kapatawaran. A, accept that you are a sinner. B, believe. Maniwala na nabuhay at namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa complete kapatawaran ng iyong kasalanan. C, habang humihinga pa tayo, habang buhay pa, surrender your life to the Lordship of Jesus Christ. Pag nalagutan tayo ng hininga, no problem. Diretso tayo sa langit dahil yun ang gusto ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. God bless you, Secretary Remulla. Sana gumaling ka kagad at magpahinga ka muna. Ibigay na lang sa iba yung DOG na yan. Okay, yung mga topics nila, dito ako mag-focus yung ano. Kasi, ang ganda yung idea ni Roy na interviewin niya. Original lang yan na interviewin si Sasasot and Maharlika kasi sila ang may direct contact o experience kay First Lady Lisa. Ang naging sentro ng usapan nila si First Lady Lisa. Naging pulutan. By the way, ito, in how many hours? 18 hours, 100,000 views. Madadagdagan pa ito. Baka in 1 week, mga 500,000 ito. 500. So, ang daming nanonood. Ako, ito, mahaba-haba 1 hour, 50 minutes. Hindi ako mahilig manood ng ganyang mahaba. Kailang kahit 3 hours, basta ganito, yung very informative. Okay. So, mag-react ako doon sa unang bakit nagkatagpo si Sasasot at First Lady Lisa, ganon din si Maharlika. Doon ako na focus ng pansin yung first impression ni Sasasot and Maharlika kay First Lady Lisa, mabait, very sweet and mabait. Ganon ang impression nila. Relating it to me, ganun din ang impression ko noon kay First Lady Lisa. In fairness, sabi ko, naku, napakasimpleng babae ito. Nung kampanyahan pa, hindi siya, parang mahiyain, ganun. Ayaw niyang nag-ano sa media. Sabi ko, wow, maganda ito. Yung pala, wala. So, pare-parehas tayong nabudol. So, ang tanong, bakit nagbago? Bakit nagbago? Kasi very sweet nung una. Impression nila, talagang mabait. Sabi nga ni Sasasot, tingin niya magiging abogada ng mga inaapi. Yan si Atty. Lisa once na nag-first lady siya. Ito naman si Maharlika, grabe. Bakit nagbago? Bakit nagbago? Ganito. Ay, hindi siya nagbago. Grabe itong si Maharlika. Hindi daw nagbago. Kasi, kung
Anong sabi niya? Kung totoong mabait siya, hindi inborn yung pagiging mabait, sabi ni Maharlika. Mulat sa Paul, ganyan na yan. Ano lang, plastic lang. Pakita, hi, hello, ganun. Nako, sinilaysay ni Maharlika, gaano sila ka-close nung una. Grabe. So, mas close, sa napakinggan ko, no? Mas close si Maharlika kay First Lady Lisa kaysa kay Sas. Kasi si Sas, limited yung pagkakataon na nag-meet sila. But kay Maharlika, maraming beses. Mga text messages, tawag, gano'n. So, yung sabi ni Maharlika nga, hindi siya nagbago. Ganyan na talaga ang ugali niyan. Manluloko na yan. Ganon ang pagkano niya eh. Basta, ang taong mabait, nagsimula kang mabait, mabait talaga yan. Mamaya ito na si Roy, natawa ako kay Kaloy. Sabi niya, ito nilista ko, alam nyo, ang scammer, mabait nung una. Kalaunan, wala na. Maldita na. Doon ako natawa. Kaya ang title na natin, Greatest Scammer? Question mark. Oh. Kay Caro yan. Ako, opinion ko lang ito na ako naman, anong impression ko is mabait but nabago. So, next tanong is, kailan nabago? Kay Sasasot, yung yung panunood ng F1 race. Yung unang taon na pag-upo niya, October ata, bumagyo sa Northern Luzon, may namatay ata ng mga tao doon, minero ba? Tapos, yung sumibat itong grupo ni PBBM, First Lady Lisa, Congressman Marcos, tambaluslos, sumibat, nanood ng F1 car race. Yun ang sabi ni Sasasot. Kaya doon nagsimula, nawalan na siya ng amor o paggalang kay First Lady Lisa. Tapos nasundan yung EDCA. Yun na yung nabantayan ko kay Sasasot. Naku, wala, sabi ko, bakit kinukontra na ni Sasasot si PBBM? Alarmado ako nung una eh. Kasi bago magka-eleksyon, grabe itong Sasasot na die-hard BBM loyalist, Marcos loyalist. Yung pumunta siya sa isang eskwelahan sa Cavite ba yun? Guest speaker siya. Pinatayan siya ng ilaw, pinatayan siya ng microphone, salita pa rin. Grabing nagkagulo. Laking kwento nun. Kaya lang, pinakita talaga ni Sasasot ang pagiging BBM supporter niya. Ngayon, nabaliktad na. Dahil sa EDCA. Si Maharlika naman is, sabi niya, Mayo pa daw, before election, nakita niya na ang kaibahan. Yung sa campaign headquarters ng Marcos Camp na ulit-ulit na itong kinikwento ni Maharlika. Na ibang treatment ni First Lady Lisa ang mga tao sa labas, mga ordinary Marcos loyalists, hindi man lang pakainin, tubig, wala lang, pinapabayaan lang. Tapos sa loob ng campaign headquarters, bumabaha ang pagkain. Yan, doon na nagsimula si Maharlika. And then, after that, inauguration, June, August, bumirada na siya. Kaya nung bumira na si Maharlika, na-shock din ako. Anong nangyari kay Maharlika? Die-hard Marcos loyalist na to a point na parang kakasuhan pa ni Kiko Pangilinan dahil sa pagdedepensa niya sa Marcos family. Tapos biglang bumana. Natakot ako, baka kasuhan ito. Then, medyo close din kami ni Madam Maharlika kasi ang BFF niya, hindi ko lang banggitin pangalan, nasa US, masugid ko rin subscriber. Kaya yung common friend kami, yun.
Nakapadala nga ako sa kanya ng dark chocolate. Kaya ina-advertise niya na sa kanya. Ano? So, naawa ako, nabalaka akong sa Bisaya. Worried ako nung grabe na ang batikos ni Maharlika kay First Lady PBBM. Baka kasuhan o anong mangyari sa kanya. Ganun. Then later on, napansin ako ni Maharlika. Tinanong niya sa aming yung common friend namin, bakit si General tahimik? Hindi naman siya umiimik. That was the time na sinabihan ako ng aking mga anak na, Daddy, huwag ka nang mag-vlog tungkol sa politika. Delikado ka. Enjoy your retirement. Yan. Nag-lay off ako sa politika mga 2 or 3 months. Yan yung panahon na kasagsagan ng banat ni Maharlika. Ako naman, charity vlogging, yung Talandig 10 City, Word of God, and then health tips. Ganun lang ako noon eh. Kailang kalaunan. Kasi nakikinig pa rin ako kay Maharlika. Pinag-aaralan ko yung mga expose niya. It took mga 4 or 5 months. Tapos mayroon akong best friend na nanonood din kay Maharlika. Yun na yung nag-open sa akin. Johnny, nandyan ka naman lang sa vlogging arena. Mag-ingay ka na. Kasi nakikita ko, iba na ang landas ng ating manok. Kasi kaparehas ko yun, Marcos loyalist yun eh. Kinampanya namin si PBBM nung una, BBM pa. Tapos, ako, may nakikita na akong mali. Kailang ayokong magsalita. Ayokong mambatikos. Ayokong masira yung aking security, peace of mind. Retirado na ako eh. Bakit ko pa babanggain ang nakapwesto? Parang gano'n. Kaya lang, nung kinausap ako nitong friend ko, sabi niya, makatulong yung pag-iingay mo. Baka sakaling magising sila, sundan mo na si Maharlika. Kasi si Maharlika, sabi niya, well-researched yung mga topic niya with the Ateneo de Manila University, yung kanilang Department of Development Studies. So, kinandak nila itong survey among 1,800 respondents all over the Philippines. Tinanong nila 6 sectors of society. Alin sa mga sectors ang pinagkakatiwalaan nila na tutulong sa kanila? So, number 1, government. So, that's one sector, gobyerno. Business, media, religious group, non-government organizations, and then academe. So, alin dito sa 6 na sectors sa society ang pinagkakatiwalaan nyo na tutulong sa inyo? So, ang resulta, ang pinakamataas na trust rating nakuha ng mga LGUs. So, congratulations sa mga mayors, barangay captains. Explain natin mamaya bakit mas tiwala sila sa LGUs kumpara sa national government agencies o sa Office of the President. Basta itong mga national, mahina ang tiwala nila. Mas nagtitiwala sila ang mga respondents sa local government units, nakakuha ng 95.4% trust rating. Pangalawa na pinagkakatiwalaan is yung media, specifically TV stations. So, ang mga TV stations natin, alam nyo naman, kasi tumutulong din itong mga TV stations na ito eh. Pag may sakuna, sila pa ang mas nauuna. TV stations, 93.6% ang trust rating nila. Ang pangatlo ay ang religious institutions, specifically Roman Catholic Church, 92.4%. Karamihan sa respondents, alam niyo naman, sa ating bansa, I think 80% are Catholics.
So, most likely, ang mga nasurvey, karamihan sa kanila, Catholics, although may iglesia, may born again, may Islam. So, 92.4% malaking tiwala nila sa Roman Catholic Church or sa kanilang religious group. Alam ko, ang Roman Catholic Church, malakas yung social action programs nila. Yung talagang tumutulong. Dito ako believe sa mga simbahan, even ito, Iglesia ni Cristo. Mabilis din tumulong ang Iglesia ni Cristo pag may sakuna, nagbibigay ng relief goods. Pandemic, ganun din, tumutulong sila. Catholic, Iglesia, even Kingdom of Jesus Christ. Marami silang ginagawang pagtulong sa mga nangangailangan. Kaya, ito, agree ako dito. Itong tatlo. LGUs. Bakit LGUs? Kasi kung may problema, matagal bago dumating ang national government agencies. Example, mga farmers. Yung mga tinutulungan natin na Talaandig tribe sa Bukidnon. Mula nung umupo ang administrasyong ito, mag 3 years na, wala pa akong nakita o nabalitaan na national government agency na pumunta doon para tumulong o kumustahin man lang sila. Ang meron, yung LGU. Yung latest, yung artificial insemination program, yung kasi may babuyan, pig dispersal program tayo doon. Merong nag-alaga ng boar, may nag-alaga ng inahan para paanakin yung baboy. So, may nagtatanong, artificial insemination, ito sa LGU, mag-artificial insemination na lang kayo. Kasi, mahal kung yung buhayin nila yung boar, papakainin eh. So, coordinate nyo na lang sa munisipyo, kasi pag mag-inhit na yung inahan, sabihin nyo sa amin, pupunta kami para injeksyonan yung inyong baboy. Ayun, tuwan-tuwa ngayon yung nag-alaga ng inahan. So yung boar, yung takal, yung breeder, kakatayin na lang pag next month siguro. Kasi meron na yung tulong ng LGU, artificial insemination. Wow, salamat! Department of Agriculture. Wala. Ni seeds, ni abono, wala, as in zero. Malala ko tuloy yung sabi ng Pangulo, yung meron silang programa na Enhance Partnership in Fighting Poverty and Hunger. Sabi niya, there will be no community left behind in the fight against poverty. Wow! Gandang pakinggan. Lahat daw ng community maabot ng programa ng gobyerno para labanan ang kagutom at saka poverty. Magtatatlong taon na, wala man lang makabisita doon sa Talaandig tribe na tinutulungan natin. Ano ba yun? Salita lang. Mabuti pa ang LGU, at least nandun, gumagabay sa mga tribo. So, agree ako dito, LGU. TV station. Okay. Ang mga national government agencies, Office of the President, Congress, mababa ang rating. Bakit daw? Ang mga respondents, ang concern nila is transparency. Malabo daw yung mga billions of pesos na pundo-pundo, mga ayuda, mga flood control projects, ano pang mga billions of alanganin, transparency, yan ang concern nila. Competence, yung kakayahan nila na magserbisyo, and consistency, hindi daw tuloy-tuloy ang tulong. Kasi ito, again, experience ko ito. Department of Agriculture, matagal na kasi kaming tumutulong sa tribo. Ang ginagawa ng taga-DA, mag-collect lang ng data. Tapos i-report, accomplishment report na nila yun. Ganun lang ang DA.
wala talagang consistency na talagang tututok hanggang makabangon yung komunidad. Magbigay sila ng machineries, magbigay ng kung ano-anong, wala namang follow-up. Kung minsan nasasayang lang yung mga seeds, nasasayang. Minsan nagbigay sila sa mga tribo sa Bukidnon. Nagbigay sila ng manok, yung dispersal na manok, native. Pero inyo, yung sa Bukidnon sila nagbigay ng manok, galing pa sa Batangas ang manok, ibinahe sa eroplano ba. Pagdating doon sa tribo, nangamatay ang mga manok. Ganon din, baboy, nagbigay ng baboy. Kung saan-saan nang galing. Sa ibang lugar, mahal, pamasahe. Pagdating doon, nangamatay ang mga manok, baboy, yung mga dispersal, animal dispersal program ng DA. Ganon po, Fuera de los Buenos. I am very dissatisfied sa performance ng DA sa pagtulong sa mga farmers. Mas mabuti pa ang mga non-government organizations. Kaya tuloy itong channel natin, naisipan natin na ang ating income, charity, itulong na lang natin sa mga nangangailangan. So again, sana itong survey na ito ng AON Stakeholders Relations at saka Ateneo de Manila University magsilbing wake-up call sa national government offices and agencies para pagtiwalaan kayo ng taong bayan. Salamat sa LGUs, sa mga TV stations, and sa Roman Catholic Church, Iglesia at iba pang mga religious institutions na tumutulong sa mga nangangailangan. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!